mga bakla, no? Hindi naman ako, hindi ako tutol sa mga bakla. Kasi ganyan sila pinanganak eh. Ang sumulat naman na artikulo sa National Conservative Examiner na si Granville Ampong, sinabing nasa opinion column daw at hindi isang news report ang kanyang article. Nilinaw din niya mismo na siya ang naglagay ng bersikulo sa Biblia at hindi ito binanggit ni Pacman sa kanyang panayam. O yan yung abuso na. Diba? Kasi parang, online din yan, di ba? Bawal na siya ngayon sa The Sama na Grove, sa Los Angeles, kung saan nagtitape si Mario, what's his name? Lopez. Lopez, oo. Bawal Na dapat si- guest siya. Bawal si Manny Pacquiao doon. sa mall na yun. Sa area na yun. Eh, Para hindi, siyang high dahil dyan street. sa Paano yung That's his nilinaw na statement niya? niya. Eh, na-misquote Eh, nilinaw na niya eh. Pero for now, bawal siya. So yung guesting niya dapat dun sa extra hindi na show ni natuloy. Mar, hindi na muna tuloy. So okay. siguro paghuhupain muna nila ang issue. Okay, basta ano pa naman dun, no? Nandun si Barack Obama pa naman nagsabi na. openly. Oh. Okay, pasadaan naman natin mga aksyon balita sa mga ganito. Narito na ang Ronda Report. Pinararo ng isang truck ang bahagi ng EDSA Quezon Avenue. Ayon sa driver, nawalan siya ng kontrol ng gitgitin umano siya ng isang bus. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Igan, pinagpipiesta na ng mga meron ng na-aksidenteng Parang truck ng maabutan namin sa may kaba ng EDSA sa may Quezon City. Makaosyoso lang tinadina inalintahan ng mga karagdagang peligro na maaaring maganap. Ano mga sandali mangyari kasi, Igan, yung dahil sa pagkakasulod ng naturang truck ay medyo alanganin yung pagkakatayo ng beam kung saan nakasabit yung mga signages, maging isang poste ng ilaw na pinangambahan nga kanina baga bumagsak naman sandali. Alas 12 ng hating gabi nang mangyari ang aksidente. Ang driver at isang pahinante agad nakababaigan, pero yung isang nila pang kasamahan ay naipit sa kanyang kinaupuan. Konkreto itong mga responding rescuer, kailangan pag gumamit ng mga tinatawag na power tools para lamang mailabas o maialis sa pagkakaipit ang naturang biktima. Sa mga sandaling ito ay naikir na, Igan, itong bahaging ito ng EDSA na nag-cause nga ng mabagal na dali ng trapiko ng mga sandaling yan. Igan? So, ginit-git siya ng bus. Well, yun ang paliwanag nung... Parang yung maniwalang ang laki niya. Siya parang na parang ipagkarera siya sa bus. Ng driver ng truck na kaya doon sa nawala ng control ay ginit siya ng bus. Oh. Bagay na hindi naman ayaw naman kagatin ng mga traffic enforcer na nag-imbestiga sa lugar at ang suspetsa nga nila ay malamang-lamang yung driver. Nakatulog itong driver. Mukha yan na naman. Okay, mamaya detalye po sa unang balita. Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, aksidente umanong nabutas naman ng kontraktor ng Meralco ang pipeline ng Maynilad sa Sampaloc, Maynila. At dahilan para umagos ang tubig doon. Yan naman ang Ronda Report ni Salima Refran. Salima, umaagos pa rin ba yung tubig? Igan, higit 5 oras na bumubulwak ang tubig mula sa tumaga sa pipeline ng Maynilad sa may Fajardo at Lacson Street, Sampaloc, Maynila. Pasado alas 11 ng gabi na biglang bumulwak raw ang tubig. Umabot na hanggang 15 talampakan o halos abutin na mga kable ng kuryente sa taas ng tubig. Sa lakas nito, tila nagbaha sa isang bahagi ng kalsada. Kwento ng mga taga roon, biglang bumulwak ang tubig habang naguhukay ang kontraktor ng Meralco ng paglilipatan ng poste. Depense ng mga trabahador, may hawak silang blueprint ng mga nakabaong tubo sa lugar, pero wala raw doon ang main pipeline ng Maynilad. Tumawag naman ng rehabilitation team ang barangay para agad maayos ang tagas. Mag-alas 2 nang simulang kumpunihin ng mga taga-Maynilad ang nabutas na main line. Ayon sa Maynila, dahil sa pagkukumpuni, maaaring makaranas ng mahina hanggang sa walang tubig ang mga residente sa may Sampaloc area. Tuloy-tuloy naman ang pag-aayos sa linya. Igan? Baka lumang mapay hawak kasi kung, di ba, yan yung mga bagong lagay yata na pipeline sa Lima eh, no? Possible yun, Igan, no? Kasi nga nahihirapan daw sila. According to the map na hawak nila, walang linya doon. So nagulat sila nang biglangan tumagas itong tubig na ito. Okay, maraming salamat sa Lima Refran. Kung langis yan, Pia, maliligo ka. Walang lalapit dyan. Pero Kung langis yan, ako. Hindi mo masasabunan ng Milyonaryo na ako. Milyonaryo. Tila balde na. Kaya lang ipoprocess mo pa yung langis para magbigas. Lugi ka pa. Underskipper yun. Tatayo ako ng sarili kong gasoline station. Yan na ang bagong panatag show. Yan. Diba? At babala po sa mga manonood natin, naku, medyo sensitibo po ang ating susunod na balita.
Patay ang isang doktor sa Bacolod City matapos saksakin ng dalawang lalaki ng 35 beses. Ang karumal-dumal na krimen, kinunan pa ng video ng mga suspect noong ika-10 ng Mayo. Nag-set up ng cellphone camera ang dalawang lalaking ito sa kusina ng bahay ni Dr. Andres Gumban. Isa sa kanila 16 anyos, ang isa 18. Inabangan nila ang pagpasok ng doktor at habang naguhugas ng kamay sa lababo si Gumban, pinalo siya sa ulo at inundayan ng saksak ng dalawang lalaki. Sinadya po naming putulin ang malaking bahagi ng video dahil luba itong nakababahala. Brutal kasi ang pagpatay sa biktima. 5 araw matapos ang krimen, nadiskubre ang mahigit 5 minutong video sa cellphone ng 16 anyos na suspect. Umamin ang dalawa na sila ang pumatay sa doktor. Pero dumepensa lang daw sila nang molestyahin umano ng biktima ang isa sa kanila. Ang mga pulis hindi ito kinagat, wala raw kasing sexual assault na napanood sa video. Pagnanakaw ang isa sa mga nakikita nilang motibo. At hiling ng mga kaanak ng biktima agarang hustisya. Kinuha na Bakit pa nila ang kailangan sarili kunan? nila. Oo nga eh. Oo. Tsaka, Parang pero trauma beses, sila. 32, tama ba? 35 or Pero minor. Maraming nawawalang Minor ang gamit isa, eh. diba? Ayon Oo, pa, 16, Drino, 16. 15,000 pesos, no? Nawawala rin doon sa doktor. So, malinaw daw na robbery. Itong, kailan ba't kukunan Pero mo yung payment? talagang parang may premeditation na talaga. Sinet up yung Murder cellphone talaga. camera, Oo, diba? pero alam na nandun eh. Hindi naman sila nakatago, di ba? Lumabas yung Oo. doktor sa banyo. Alam na nandun yung Yung dalawa. dalawa. So, kakilala. Oh, naghuhugas pa ng kamay yung Oo, kakilala nila. Samantala, sa Sampaloc, Maynila naman po, isang lalaki ang nang-hostage ng mag-asawa. Ginamit pa ng halos 4 na oras ang pang-hostage na nauwi sa madugong pagtatapos dahil namatay ang isa sa hostage. Sa gitna naman ng negosasyon, naghagis ng granada ang hostage taker. Mabilis na nagsitakbuhan ng mga usisero at mabuti na lang at hindi sumabog ang granada. Nang madakip ang hostage taker, agad siyang pinosasan at isinakay sa police car. Kwento na anak ng biktima na nakasaksi sa buong pangyayari, nakipag-usap daw sa kanyang ina ang suspect nang mauwi ito sa pagtatalo. Matagal na raw nilang kakilalang hostage taker at isinailalim na po sa debriefing ang 4 na magkakapatid. Ginagamot naman sa ospital ang kanilang ina. Paliwanag naman ng suspect, nagdilim ang paningin niya dahil sa hindi pa rin umano pagbabayad ng mga biktima sa kanilang utang. 100,000 yata, no? Sinisingil na niya. Oh, pero saan kumuha ng granada yan? Okay, medyo wala nang supermoon, so dapat medyo Hinay-hinay. kalma tayo, lamig ng ulo. Ito pa isang krimen, patay naman ang isang ina. At ang kanyang anak matapos ma-aksidente, sinasakyan nilang bus patungo sana sa port area ng Batangas kahapon. Ito po isang uri ng Roro bus eh. Agad na nasawi ang ginang at namatay po ang 2 taong gulang na anak niya sa aksidente. Medyo naputol pa yata yung ulo, no, napugutan. 27 namang sakay ng bus ang nasugatan. Ayan, base po sa ulat, bigla raw kumabig pa na ng bus habang nasa Star Tollway dahilan upang tumagilid ito at sumadsan sa kanal sa gilid ng highway bago bumangga sa ilang puno. Hinala ng konduktor, nakaidip ang driver habang nagmamaneo. Agad at nakatakas ang driver matapos ang insidente pero nakahanda naman daw sagutin ng pamunuan ng Roro bus ang gasto sa mga biktima. 2 aksidente tayo ngayong araw na nakatulog ang driver. Di ba? So, kung talagang inaantok kayo, pwede naman itabi. Pwede kaya sa mga, iniisip siguro nila may pasahero sila. Kung personal Or hinahabol nila yung Roro at doon na siya matutulog. Pero usually, di ba, pag pwede. ganyang bus na mahaba ang biyahe, 2 yung driver na palitan. may karelyebo. Diba? Yung konduktor dapat, driver, Marunong conductor. Unless yung mga pinapa-extend, pinapa-overtime. Napasin na raw niya eh, operator. kaya niya tinapik eh. Tinapik niya yung driver eh. Kasi nahalata na yan. Kaya lang, ano, yun yung biglang, yung Alin po yung atan, gano'n. nakakabig. Takanan. Ayun. Kaya subad sa doon sa may kanal ng Star Tollway at yun nga po ang nangyari. Wow. Samantala, tingnan naman natin. Minsan yung profession, no? At least tayo dito, no? Host o anchor. Pag inaantok tayo, di ba? Hindi, at least wala tayo. Hindi tayo, wala tayo maapektuhan, ano? Oo. Mag-isa-isa Kasi lang buhay. tayo papasok ng Oo. dalawa. May mga pasahero ka eh. So, kaya yung biyahe nyo papasok. Kung kayo nagdadrive, di ba? So pag inaantok, huwag na lang pumasok. Sana pala tinuloy ko na lang kanina. Pero nalate na lang ako. Nalate na lang. Bigla kumabal ako ng 5 Hindi, minutes. hindi nyo alam talaga, like, di ba, kung ano yung puyat na tayo sa trabaho, di ba? Kaya, minsan, pasensya, di ba? Ano ba yan nangyari?
Minsan kung ano-ano na itatanong. Take time. Konting pahinga po. At samantala, halos 2 linggo na lang, pasok ka na naman po. Paalala, June 4, Lunes, ang tinakdang first day of classes ng DepEd para sa public schools. Kaya naman eto at todo-todo na ang ating pamimili ng mga kailangan ng mga chikiting natin sa eskwelahan. At syempre, isa sa mga yan, ang mga libro. Ang tanong, saan nga ba pinakamura ang mga libro? Kung alam ko sino makakasagot niyan, Ate Susan Enriquez, San Mura? San mura? Saan mura? Good morning mga kumare, mga kapuso.